Mangiyak-ngiyak ang ilang tsuper dahil sa taas ng gastos sa petrolyo. Ang ilang motorista naman gumagamit na ng e-vehicle dahil nakakatipid daw sila rito. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong sentimento ng mga nakausap mong motorista? Julius, round 2 na nga ng boxing. Ng panibagong pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo at ng gasolina. At karamihan nga sa mga kapatid natin, aminadong talagang bugbog sarado na sila sa nangyayaring all price hike. Pero sa kabilang banda naman, may ilan tayong mga kapatid na tila nagkakaroon ng advantage o bentahe, partikular na yung merong mga electronic vehicle o EV kung tawagin. Maraming mga sasakyan na ang nakapila kaagad para i-charge ang kanilang mga EV o electric vehicle sa loob ng isang mall sa Mandaluyong. Isa sa mga naabutan naming nagcha-charge ang EV user na si Al Esguera. Magdadalawang buwan pa lang daw siyang EV user pero ramdam niya na agad ang benepisyo ng pagkakaroon ng ganitong klase ng sasakyan. Dati kasi nasa 4,000 pesos ang nagagastos niya isang linggo para sa gasolina. Pero ngayon, halos 1,000 piso pa lang daw ang nagagastos niya para sa pagcha-charge. Maliit lang daw ang nagagastos niya dahil maraming may mga mall ang may libreng charging. Apart from mas mura siya, like di ka na magbabayad ng gas, mura lang ang charging, libre pa nga sometimes, tapos wala ring coding so you can use it every day and you don't have to get an extra like vehicle para lang pampalit sa coding. So, yun. For us, mas economical siya, mas practical. Si Ray naman, hybrid na EV ang gamit. Ang hybrid EV ay gumagamit ng kuryente pero pwede ring paganahin gamit ang gasolina. Kaya't wala raw siyang kaba na baka tumirik siya sa gitna ng biyahe. Mas convenient sir pag nasa mall may libre kasi pag alagala ka, pagdating mo full charge na eh. Naka-charge ka na, nakagala ka pa. Ayon sa EVAP o Electronic Vehicle Association of the Philippines, tumataas na raw ang demand ng mga EV dahil sa mega oil price hike. May higit 35,200 na registered electric vehicle sa bansa as of 2025. Higit na mas mataas sa higit 24,000 noong 2024. According to them, panic buying is real. I mean, like, sobrang dami ng inquiries at saka maraming nagkaroon ng interest after the issue has been brought about. Maraming nagka-interest dahil sa ito yung alternative din in replacing the fuel or gas powered vehicles to EV. Kung ikukumpara, nasa 1 peso and 67 centavos kada kilometro ang konsumo ng EV. Samantalang 5 piso naman ang gastos ng internal combustion engine o fuel-based na sasakyan. Ang taxi driver na si Isagani, nagpipigil pa ng luha habang kausap namin. Nagpakarga siya ng gasolina kanina pero 400 pesos lang muna dahil ito pa lang ang budget niya ngayon. Ang 400 pesos para sa 7 litro na pinapagas niya dati, umaabot na lang sa 4 hanggang 5 litro. Ilang guhit yan dyan? Ilang guhit ang pinatak niya sa ano? Isa lang. Isang guhit lang yun? Oo, mahigit isa. Dati, ilan yan? Dati, lagpas sa 2 yan. Dati, kumikita pa ako dati ng mga 1,000 ganyan. Kumikita, kaya pa natin. Ngayon? Ngayon, mga kalahati na lang eh. Oo, 500. Nawala yung kalahati. Sa panayam ng News 5 sa isang urban transport expert, hindi raw maikakaila ang demand ng EVs ngayon. Kaya raw sila mabenta dahil competitive ang kanilang presyo at kayang tapatan ang mga traditional na sasakyan. Pero tila mas matatagalan pa raw bago dumami ang electric vehicles sa mga pangunahing kalsada, lalo't mas naghihigpit ng sinturon ang mga consumer ngayon. Will take about 20 to 30 years to do that, no? Yung mga Pilipino pa naman, they keep on holding at old vehicles. Julius, pakita lang natin yung presyo ng diesel dito, pati na rin yung mga ibang produkto nilang petrolyo.
Partikular na yung diesel, 91.30, samantalang yung XCS pati Extra Advance, naglalaro yan sa 74 to 76 pesos. Yung gas, yung pinakamataas sa kanila ngayon, na nasa 127 kada litro. At kung mapapansin nyo nga, mas mataas na yung mga numerong yan kaysa sa mga grade na nakuha ko nung elementary tsaka nung high school. Pero sa kabila ng taas presyo na yan, tuloy-tuloy pa rin po yung pila ng mga kapatid nating motorista na nagpapakarga dito, partikular na yung mga TNVS riders, pati na rin yung mga jeepney at taxi drivers. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Julius? Thank you, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.